Magandang gabi sa lahat. Salamat sa opportunity na binigay sa atin ni Pastor upang makapagdala ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Isang pribileyo to na makapagturo tayo ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ang mensahe na dadaling ko sa gabing ito ay nagyan ko ng title na Stand on Your Faith. Kailangan tumayo tayo sa atin pananampalataya at mababasa at ang teksto na dadaling ko sa gabing ito ay sa aklat ni Isaias 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin at ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kaangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama, prinsipi ng kapayapaan. Hallelujah, Jesus. Pwede na po tayong umupo. Sorry. Medyo hindi. Nakalimutan ko na paupuin pala kayo Sobrang excited yata. Sa gabing ito, kailangan natin na tumayo sa ating pananampalataya. Dahil sinabi ni Isaias na isinilang ang isang batang lalaki na para sa atin at binigay sa kanyang pamamahala. In what authority Jesus to govern us? Sa paano ang binigay, ano ang otoridad na pamamahala ng ating Panginoon sa atin? Kung atin isipin sa panahon natin ngayon, ang sinasabi ni Isaiah na may isisilang na isang sanggol na siya yung ating Panginoon at Diyos natin. Kung siya ang Diyos na namumuno sa atin, bakit tayo nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay sa mundong ito? Bakit nararanasan natin na mayroon tayong mga problema sa buhay kung pinamumunuan tayo ng Diyos? Bakit kung minsan may kalungkutan na dumadating sa ating buhay kung nandyan si Kristo sa ating buhay? Kung siya, sabi ni Isaiah na isinilang siya para mamahala sa atin. Bakit dinadanas natin ang mga ganitong mga sitwasyon o kahirapan sa ating buhay? Kung minsan, naranasan din natin ang kasiyahan o kagalakan. At kung minsan, naranasan din natin ang mga problema, may kawalan. Yan ba na may Diyos tayo na namamahala sa atin? Kung bakit natin naranasan mga ganyan na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Totoo kaya na may Diyos? Dahil naranasan natin lahat to, bakit niya pinararanas sa atin to kung siyang namamahala sa atin? Para subukin niya tayo. Para bigyan niya tayo ng katatagan. Babasahin ko sa inyo ang aklat ng Juan, nahaunang Juan, Kapitulo 5:19. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, ngunit alam natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya natin naranasan ang lahat ng mga bagay na paghihirap o
o karamdaman o problema sa mundong ito dahil sa pamamahala tayo ng dyablo. Ang mundong ito ay under sa kanyang pamamahala. Kaya natin dinadanas ang kapait o kasakitan na ating naranasan sa araw-araw na ating pamumuhay sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay pinumunuan pala ng dyablo, ng kasamaan. Na kahit saan lang, mabalitaan na lang natin mga pangyayari na hindi ka nais-nais. Pero bakit pinahintulot ng Panginoon na mangyari ito? Bakit niya pinahintulot na maranasan natin itong mga bagay na ito? Na sinabi pa ni Isaiah na ang Diyos lang namamahala sa atin. Sinilang siya para mamahala. Pero bakit natin naranasan itong mga bagay na ito? Bakit marami tayong mga problema? Bakit may nagkakasakit, may namamatay sa ating mga pamilya? Dahil sinusubok tayo ng Panginoon upang maging matatag tayo, na kaya tayong tumayo, anuman mga pagsubok, tayuan natin ang ating pananampalataya na maging matatag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung walang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, hindi tayo maging matatag. Kung walang mangyayari sa ating mga pamilya na may magkakasakit o mamatay, hindi tayo maging matatag kung puro na lang sarap ang ibibigay ng Panginoon sa atin. At saka kung puro na lang kaligayahan, baka makalimutan na natin na may Diyos na naglikha sa atin. Kaya natin dinadanas itong mga hindi ka nais-nais sa mundong ito dahil pinamumunuan tayo ng dyablo. Pero pasalamat tayo na tayo'y nakaalam sa katotohanan at naglilingkod tayo sa ating Diyos. At tayo ay mga anak niya. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay mga anak niya na dapat maging matibay tayo, maging matatag. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung darating man sa atin ang mga pagsubok, maging matatag tayo. Hindi talaga natin maiwasan yan, lalo pang kakulangan sa pinansyal. Talagang hindi natin maiwasan yan na minsan nagkukulang tayo sa mga pinansyal na bagay. Dahil dyan, sinusubok pa tayo ng Panginoon na tumatag tayo. At huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung dumating man yan mga pagsubok sa ating buhay, kailangan maging matatag lang tayo at maging matibay. Sa mundong ito, who is the best mentor of this universe? Ang mga teachers ba? Mistress? Instructor? School master? Professor? Sila ba yung mga mabubuting mentor o tagapagturo? O maipalagay na natin na kaya nila magturo, na turuan nila tayo lalo na sa pag-aaral, tinuturuan nila mga estudyante na matuto sa kanyang leksyon o pinag-aaralan. Pero walang ibang mentor dito sa mundong ito na pinaka-the best among the best kundi si Kristo lamang. Siya lang. Dahil ang lahat ng pagtuturo ng Panginoon ay puwang katotohanan. Dahil kung i-base natin sa mga sinasabi kong itong mga tao na ito, mayroong kuminsan na ang pagtuturo hindi natin masasabi na
tama yung tinuturo nila. Kuminsan mayroon din mali rin yung katuruan na tinuturo nila, lalo na yung mga mayroong akong narinig na isang nagtuturo na hindi daw obligasyon ng isang anak ang ama niya o mga magulang niya na pagtanda na tustusan niya sa pangangailangan. Di ba masakit yun na dapat wag sana ituro yun dahil sabi pa nga sa Biblia na sinabi doon na mga anak, mahalin niyo ang inyong mga magulang, honor your father and mother. Pero bakit nila tinuturo yun? Dahil hindi nila alam kung ano talaga ang katotohanan. Dahil si Kristo, nagturo siya nung kapanahunan niya ay tinuro niya ang lahat na para tayo maligtas, para tayo kung paano tayo makakalapit sa Kanya at kung paano tayo mag-connect palagi sa Kanya sa araw-araw na ating pamumuhay. Dahil kung ibis lamang natin sa pamamaraan ng tao ang ating pananampalataya, ay hindi tayo maging matibay at hindi tayo lalago. Kailangan i-focus natin sa Panginoon ang ating pananampalataya dahil kung i-base natin sa tao, pag may nakita ka na mali sa isa't isa, doon na magsisimula yung hindi maganda. Lalo na sa atin, sa iglesia natin o sa bahay panambahan, na dapat kung tinuturuan tayo ng ating pastor, kung nasasaktan tayo, tanggapin natin. Siyempre may mga kamalian tayo. Huwag tayong ayaw na sa paglilingkod. Kung nasasaktan tayo, hindi na tayo maglilingkod. Kung pinatatamaan tayo ng ating pastor, hindi na tayo maglilingkod. Ay, baluktot na pag-iisip dahil natatamaan tayo dahil may mga mali tayo na nagagawa. Pinangangaralan niya tayo dahil may kamalian tayo na nagagawa. Kaya dapat magpasalamat tayo dahil may pastor tayo na nagtsatsaga, nagtitiis para tayo'y maipalapit sa Panginoon na maging matatag, maging matibay. Dahil kung hindi natin tatanggapin ang mga pangangaral na tinuturo ng ating pastor, ay maging mahina tayo. Dahil yan ang tinuturo ng ating pastor ay galing sa Biblia yan. Hindi niya yung tinuro para lang sa kanya. Hindi niya yung tinuro na siya lang. Kundi yun ay utos ng Panginoon na ituro niya. Kaya dapat wag tayong panghinaan ng loob o sasamang loob. Hindi na tayo magpatuloy sa paglilingkod dahil nasasaktan tayo. Baka sabihin natin, ako yata pinatamaan na. Huwag nating yun. Magpasalamat nga tayo dahil kinukorek tayo sa ating mga kamalian. Dahil kung hindi tayo magpakorek, wala. Sayang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Baka mapunta lang tayo sa wala. Kaya kailangan maging matibay tayo, anuman mga pagsubok o anuman mga kapaitan na dumadating sa ating buhay. Who is the mighty powerful of this world, of this universe? Yung mga tao ba na mamayayaman, sila lang ba ang makapangyarihan dito? Sa atin, sa mundo? O yung pera ba, makapangyarihan? O yung mga nasyon na malalaki, sila ba yung makapangyarihan? Kaya na ba nilang kontrolin ang buong mundo? Dahil walang ibang makapangyarihan sa lahat kundi si Kristo lamang. Siya yung Diyos na walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Hindi natin kayang
pantayan. Hindi kayang pantayan ng mga tao o mga anuman leader sa mundong ito. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan. Hallelujah, Jesus. At ang ating Panginoon, He is everlasting Father. Babasahin ko sa inyo yung Book of Revelation chapter 2 at chapter 21 verse 6. Sinasabi niya dito, sinabi ng nakaupo sa trono, ibinabago ko kuna ngayon ang lahat ng bagay at sinasabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil ito'y totoo at maasahan. Sa verse 6, sabi niya, at sinabi pa niya, magaganap na ang lahat, ako ang Alpha at ang Omega. At ang ibig sabihin sa simula at ang katapusan, ang lahat ng sinuman ang sinuman na uuhaw ay papainumin ko ng walang bayad sa bukal na ibibigay, buhay na walang hanggan. Ito sinasabi dito na sa teksto na sinulat ni John the Beloved, na ang Panginoon nating Diyos, siya yung Diyos na walang Alpha and Omega, yung walang katapusan na Diyos, walang hangganan na Diyos. Siya lang yung makapangyarihang Diyos na hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, siya pa rin yung Diyos na pinaglilingkuran noon ng kanyang mga anak ng mga Israelita, na hindi siya nagbabago. Dapat tayo na mga anak niya rin na maging matatag tayo para makamit natin to ang pinangako niya na buhay na walang hanggan. Kasi yung sinasabi niya dito na bukal na ibibigay niya, hindi ito literal na tubig, kundi ito'y ang kanyang mga salita na atin napag-aralan sa araw-araw, lalo na sa pakikinig natin sa mga salita na dinadala ng ating pastor o mga lead o mga lahat ng mga binigyan ng pagkakataon na magturo o binigyan ng Panginoon na magturo sa kanyang salita. Kaya dapat natin pasalamatan ang lahat ng mga anak ng Panginoon na kanyang sinugo upang tayo ay makaalam ng katotohanan at tayo'y binubusog sa kanyang mga salita na ano man ang mangyari sa atin sa mundong ito, kailangan maging matatag tayo, maging matibay para makamit natin ang buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Panginoon sa atin. Saka sinabi niya pa sa John 1:1 na nung simula pa lang ang Diyos natin ay siya na kasama na siya ang salita ay kasama ng Diyos na inilalang ang sanlibutan. Walang ibang Diyos
kundi si Kristo lamang, siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat natin paglingkuran. Dahil kung sa ating mga kapanahunan ngayon sa mundong ito, marami ang katuruan na nagtuturo na ang Diyos natin daw ay tatlo. So kung tutusin, wala tayong makita sa Biblia na tatlo. Iisa lang siya. At kaya dapat mag-ingat tayo na baka minsan sa pakikinig natin ng mga ibang pagtuturo ay madala tayo. Kaya mag-ingat tayo sa atin pakikinig, sa atin mga pinapanood na kala natin maganda yun. Tama yata yun, baka tatlo talaga yung Diyos. Pero mali na pagtuturo yun. Dahil isa lang ang Diyos natin, walang iba kundi si Jesucristo lamang. Dahil pinapatunayan yan ni Isaiah mismo, ni John the Beloved, at sa Book of Exodus. At pinapatunayan nila na ang Diyos natin ay isa lang. Wala nang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Who is the Prince of Peace? Sino ba yung hari ng kapayapaan? Si Satan ba yung hari ng kapayapaan? O yung mga PNP, Army, Barangay Tanod? Sila ba yung hari ng kapayapaan? Sila ba ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan? Dahil walang ibang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan kundi si Jesus lamang. Dahil sinabi pa ni Isaiah na isinilang ang ating Panginoon na maging isang prinsipe ng kapayapaan. Kung sa isipan natin o sa palagay natin, kung minsan nakakaranas tayo ng ating pamilya ay parang walang kapayapaan sa ating pamamahay, mayroon kuminsan na hindi nagkakaunawaan. Isipin natin na sana kung naranasan natin ang mga ganyang pamumuhay na walang kapayapaan, anak laban sa nanay, tatay laban sa anak, asawa laban sa asawa, dahil dyan tayo inaano ng kaaway upang i-down tayo at mawalan na tayo ng pag-asa o magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto niyang sirain ang ating paglilingkod. Gusto niyang iwala yung kapayapaan na itinuro ng Panginoon sa atin na dapat panatilihin natin ang kapayapaan, lalo na sa ating sambayanan, sa ating pamamahay. Kung mayroon man na hindi nagkakaunawaan, pag-usapan ng maayos para manatili pa rin ang kapayapaan. Ganon din sa atin bahay panambahan, kung mayroon din na hindi nagkakaunawaan, dapat pasensyahan o sabihin natin, prangkahin natin kung mayroon tayong hinanakit sa kapwa natin Kristiyano o kapatiran, huwag tayong mahiya na kumprontahin para mapanatili natin ang kapayapaan na ninanais ng ating Panginoon na atin i-apply sa atin pamumuhay bilang mga anak niya. Dahil kung hindi tayo maging maingat, lalo na sa panahon natin ngayon, makikita natin ng ating mga anak kung minsan ang titigas ng mga ulo nila. Kung yayain mo sa puntang panambahan, talagang wala silang time.
Pero kung sa mga gawain, sa mga sanlibutan, mas mabilis pa sila sa alas 4. Talagang kuwan na. Kaya talagang kuwan talaga ang Diablo. Gusto niya talagang ang mga pamilya natin o anak natin, gusto niya na hindi maligtas. Pero papayagan ba natin yon? Amen. Dapat hindi natin papayagan. Kung maaari pa lang na umiyak tayo, araw-araw, gabi-gabi, sa pananalangin sa Panginoon, na sana pagdating ng panahon, mahipo yung mga puso nila na maglingkod sila sa Panginoon. Paano na lang kung wala na tayo? Sino ng mga sumusunod na maglingkod sa Panginoon kung hindi natin sila madala sa Panginoon? At kung mamatay tayo, wala tayong kasiguraduhan kung mamatay tayo na titigil tayo sa paglilingkod. At lalo ng ating mga anak na kung hindi natin sila madala, tapos tayo na sa langit, tapos nakita natin ang anak natin nagdudusa sa impyerno. Di ba? Ang sakit yun. Masakit sa atin yun na hindi natin sila nadala. Kaya dapat gawin natin ang lahat-lahat. Pagtiwala lang tayo sa Panginoon na bibigyan niya tayo ng kalakasan, katatagan, na maging matibay tayo na madala natin ang ating mga anak, pamilya o asawa sa paglilingkod sa Panginoon. At sa pagtatapos ng mensahe sa gabing ito, hoping as a Christian, stand on your faith in our Lord Jesus Christ. Dapat tumayo tayo. Huwag tayong pahupay-hupay sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa ngayon, makikita naman natin na ang sitwasyon ngayon, grabe na ang impluensya ng mundong ito. At mayroon pa akong napulot na isang quote na sabi niya dito, "Get up, dress up, show up, and never give up." Kailangan natin maging matatag, isuot natin ang pananampalataya, na maging matibay tayo, na maging matatag tayo, at ipakita natin na ihimplo tayo sa ating mga anak. Ipakita natin sa kanila na tayo ay hindi titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung tayo mismo ng mga magulang ay titigil sa paglilingkod sa Panginoon, paano pa makakatayo ang ating mga anak, ang ating pamilya? At lalo na sa tayong mga tatay, dapat tayo mismo manindigan na maging matatag tayo at maging matibay sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ano man mga pagdaanan natin ng mga pagsubok sa buhay, maging matibay tayo at maging matatag. Lagi natin isuot ang banal na espiritu sa ating pamumuhay. Lagi natin isapamuhay ang kabutihan ng Diyos na siya magpabibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na hindi kayang ibigay ng mundong ito. And lastly, mayroon akong isang saglit lang to na isang kwento, na mayroong isang pastor na nangangaral sa iglesia niya na ang kanyang pangangaral na kailangan maging matatag, maging matibay ang mga membro niya sa paglingkod sa Panginoon. Pero ang pinakamasaklap, ang pastor na ito ay nagsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang kanyang pinaglilingkuran ay ng mga anak ng Panginoon ay mayroong mga katigasan ng ulo. Kaya, tapos ang sabi pa ng pastor na kung darating na yung Panginoon, susunduin daw ng isang jeep, mga jeep daw yung biyahe papuntang langit. Pero nung kalaunan na, nung namatay na sila, pabiyaheng langit,
nakita ng isang membro, yung pastor na naglalakad sa kalsada. O bakit si pastor naglalakad sa kalsada? Sabi niya, pag papunta sa langit, ang biyaheng langit ay sasakyan, jeep. Bakit si pastor naglalakad? Doon, nung dumating na sila sa langit, nalaman pala ng pastor na yun ay tumigil sa paglilingkod. Nag-give up siya sa kanyang paglilingkod, hindi niya pinagpatuloy ang kanyang pinagsimulan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya sana tayo, magpatuloy tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa, maging matibay tayo, anuman mga pagsubok, pagdaanan natin sa mundong ito, maging matibay tayo at palagi tayong papasalamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng isang pastor na mabuting pastor at tinuturuan niya tayo na lalo tayong tumatag, tumibay, na hindi tayo mag-give up sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa at huwag tayong maging mahina kung ano man mga pagsubok na dumating sa ating buhay, kundi maging malakas tayo at isipin natin palagi na ang Diyos nandiyan palagi nakahandang tumulong sa atin at hindi niya tayo pababayaan anuman mangyari sa atin. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya at huwag tayong hiwalay sa Kanyang mga salita. At binibigay ko na sa ating pastor sa gabing ito at salamat sa gabing ito dahil kung hindi sa ating Panginoon ay wala tayong kalakasan. Thank you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amen. Maliwanag ang salita na ating pong napakinggan. Kaya tayo nakakaranas ng pagsubok dahil ang buong mundo nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Yan ang sinulat doon, mga kapatid. Ngunit pakakatandaan natin na yung binigkas ni Brother Johnny sa 1 John chapter 5 verse 19, wag na tayong magtatapos na ang buong mundo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo ay kasakop tayo doon dahil alam nating tayo ay anak ng Diyos. So yung sinakop ng dyablo ng buong mundo, mga kapatid, ay yung mga hindi anak ng Diyos. At salamat sa Panginoon, naging anak tayo ng Diyos dahil tumanggap tayo sa salita niya, mga kapatid. Amen. Na ang salita na ito ay napakamakapangyarihan. Binabasa niya, mga kapatid, ang John chapter 1 verse 1 kanina. Amen. At itinuloy ko, doon sa pagsasabing tayo ay anak ng Diyos, ang salita ang pinagmulan ng buhay. Kaya tayo naging anak ng Diyos dahil sa salita ng Diyos na nampalataya tayo doon. So ang salita ang pinagmulan ng buhay. Remember that. At ang buhay na ito'y ilaw. So yung salita na yon naging buhay at ang buhay na ito ay naging ilaw. Ibig sabihin, nandito tayo na tumanggap sa salita ng Panginoon dahil tayo ang ilaw. Dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Amen. Hahayaan ba natin na mapasakop tayo ulit ng dyablo? O hahayaan ba natin na mapasakop ulit tayo, mapasakop ang pamilya natin o ang kapatid na natin sa Panginoon na hindi niya namamalayan na natatalukbungan ulit siya ng kapangyarihan ng dyablo? Kaya tayo nandirito, narinig natin ulit yung salita, na itong salita nagbigay ng buhay sa atin, na ito yung ilaw, na kung saan ang ilaw na ito, mga kapatid, amen, sinasabi niya, magbibigay ng liwanag sa mga tao. Tayo ang liwanag ngayon. Amen. Liwanag saan? Liwanag na kung saan alam natin, marami ang naglalakad hindi patungo sa kaliwanagan, pero patungo, mga kapatid, sa kapahamakan dahil nga nababalutan na sila ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya tayo nandirito para
maagapan natin mga kapatid na habang naglalakad tayo sa Panginoon, mananatili tayong liwanag. Alam natin ang prodigal son na story, di ba? Subalit, mayroong verse doon sa verse 20 ng chapter 15, sabi niya, kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. Natanaw na siya. Bakit siya natanaw? Kasi may nag-ilaw sa kanya. May nagsalita sa kanya. Sino ang gagamitin ng ating Panginoon? Tayo mga kapatid. Salamat doon sa salita ng Panginoon na binahagi ng ating mga kapatid. Nauunawaan natin ang tinatawag na gampanin natin that let us stay as a light in this world dahil walang makikita, walang matatanaw ang Ama kung wala siyang tinatawag na nakitan liwanag, na yung liwanag na yun, tayo na nanalangin sa ating kapatid na lumayo sa Panginoon at mga mahal natin sa buhay na palapit pa lang sa ating Panginoon. At ang sabi niya doon, naawa ito sa kanya, kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Yun ang Ama natin, kaya niya binasa ang Isaiah chapter 9 verse 6. Everlasting Father. Let us all stand, church. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. As we close our eyes right now, gusto kong sabihin sa iyo, ikaw ay anak ng Diyos. At sa pagiging anak mo ng Diyos, dahil ito sa salita ng ating Panginoon, sa salita ng Panginoon, makakamtan natin ang buhay. At sa buhay na ito, mga kapatid, ikaw ngayon ay liwanag. Liwanag na naglalakad. Liwanag na nananalangin na marami pang mga kaluluwa ang manumbalik sa ating Panginoon. Liwanag na mananalangin na yung mga nasa kadiliman nandoon na sila ay aakayin. Magkakaroon sila ng guide, magkakaroon sila ng tinatawag na sinag na kung saan alam nila ang patungo sa ating Panginoon. Dahil natutuwa ang Panginoon sa mga anak niya na nanunumbalik sa Kanya, na gusto niya sila na yakapin, gusto niya sila na salubungin, gusto niya sila na sila ay halikan. Nangyayaring ito lahat sa atin, mga kapatid. And you're here right now to remain as a light, to stand on your faith, that God can, because He is our Father. He is the mighty God. Oh, Jesus. And you are at the right place, at the right time, to seek the presence of our God. Salamat, naging anak tayo. Salamat, naging anak ka. Hindi na ang Diablo ang siyang sumasakop sa iyo. And you're here right now. Stay as a light. Stay as a light. Marami na gagamitin ng ating Panginoon. At ikaw yun. Ikaw yun. Tayong lahat na nandirito. Can we go right now into our knees and feel the embrace of our Father? Hallelujah. Hallelujah. Let's take time to pray. Marami tayong narinig na mga prayer request kanina, mga kapatid. At iiyak natin na magkaroon ng patuloy na liwanag ang daraanan ng mga kapatid natin na nasasaklawan na muli ng kaaway. We will not give up on them, but we will continue to pray. We will continue to petition to God. We will continue to intercede. Mahalaga ang kaluluwang ito. Mahalaga ang kaluluwa natin sa harapan ng Panginoon.
Church, let's take time to pray. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for the word. Thank you, Lord Jesus, for the life. And thank you, Jesus, for the light. And use us, Lord Jesus, to continue to be the light of this world, oh Lord. As your Spirit, oh Jesus. As your Spirit, Lord, speaks to us once again. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Let's kneel down and pray. Amen. Let's kneel down and pray, oh Jesus.